ang mga bagay na nandoon sa langit. Yung buhay na walang hanggan ng ating inaasam. Di ba? Sabi nga, sa ayaw natin sa hindi, talagang aalis ka talaga rito. Kahit anong oras. Di ba? Hindi natin alam yan. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, maghanda kayo. Handa lagi tayo sa Panginoon. Dat mantayin niya tayo ng buhay or patay. Ang mahalaga, nakahanda po tayo sa Kanya. Amen! Kaya, sa oras nito, dadako na tayo sa malagang gawain at ibigay po ang ating 100% na tenga, 100% na puso para makarinig tayo ng salita ng Diyos. Ito ang ating pagkain ng ating kaluluwa. Di ba? Palakasin po natin ang ating kaluluwang espiritual. Hindi kaluluwang panlupa, kundi kaluluwang pang-espiritual. Ito ang ating pagkain para palakasin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, tawagin po natin ang ating tagapagsalita. Walang iba si Pastor Alan. Amen! Yan. Pagpasalamat muna ako sa Panginoon. Salamat din doon sa mga nagbibigay din sa amin bilang mga full-time pastor na naglilingkod sa Panginoon. Kami po ay di po kami lumiliban sa gawain. No, araw-araw, kung maaari lang mula Lunes hanggang Sabado ay may gawain kami. Kaya isa yan sa mga namin na tuwing, kumbaga sa dahil as a full-time pastor, ang trabaho talaga namin, maghayag ng mabuting balita. Makapag-share at magligtas ng mga kaluluwa. No? Kaya, so sabi ko nga, pag walang magsusupport sa amin, magugutom kami, siyempre, maghanap kami na pagkakakitaan namin. Kaso lang nga, yung mga gawain sa Panginoon, maiiwan namin. No? Kasi hindi sabi nga, mahirapan tayo kapag dalawa ang pinagpupukusan natin. Kaya sa bilang lingkod ng Panginoon, ang pinakatrabaho namin ay mag-share ng mabuting balita. Kaya salamat doon sa mga nagbibigay, katulad ng kape, tinapay, salamat sa inyo. Dahil alam namin malaking bagay yon at nakakatulong sa amin yun. At ibabalik sa inyo ng Lord ng 60 at ang mga paupa. No? Wala man kami hindi man namin kayang ibalik sa inyo yon, pero sa Lord ay may kayang-kayang ibalik yon. Amen? Kayang-kaya yun. Kaya nakapagpapatuloy kami sa pagdilingkod sa Panginoon, kami ni Pastor Romy at saka ako. Kaya salamat sa Mrs. Scott, talagang okay na sa kanya, tanggap niya na kahit wala kayong makain. Basta sabi ko, magtiyaga ka lang. Kung ano yung nandyan, pasalamatan natin. May bukas pa naman. Di ba? Gawin lang natin yung kaya natin gawin. Ang hindi natin kayang gawin, ipagkatiwala lang natin kay Lord yun. Amen? Kasi lahat naman tayo may kapasidad. Basta, gawin mo lang yung kaya mong gawin. Kung ano yung nasa isip mo na mabuti at ikabubuti, gawin mo. Gawin mo. At sasamahan ka ni Lord. Amen? Sasamahan ka. So, ganun lang po. Huwag lang po tayo mawala ng pag-asa. Huwag lang po tayo mawala ng... Kasi yung iba, balisa na lalo pag araw ng linggo. Balisa na sila. Kaya sila hindi sila nakakating sa church. Laging busy. Pastor, nagtitinda kasi ako Hindi pa ba sapat sa'yo ang 6 na araw para magtinda? Hindi pa ba sapat sa'yo ang 6 na araw para magnegosyo? Hindi pa ba sapat sa'yo ang 6 na araw para magtrabaho para sa pangangailangan mo? Alam niyo po ba yung araw ng linggo? Hinihingi sa atin ni Lord yan. Di ba, Brad? No, sa Exodus 20 verse 8, sabi niya, 6 na araw kayo gagawa ng iyong 6 na araw kayo magtatrabaho sa iyong ikabubuhay. Pero ilaan nyo ang araw ng pamamahinga para sa akin. O para kay Lord, ibig sabihin ng araw nito, para kay Lord to. At ang blessing sa atin ng Lord, alam kong blessing sa atin ng Lord, ang nagmamahal sa akin at nagtitiwala sa akin ay aking pagpapalain. Amen? Magtiwala ka sa Kanya sa araw ng pamamahinga na ang Diyos ang magpo-provide ng pangangailangan mo sa araw na yun. Dahil sa araw na yun, hindi mo kailangan mag-isip ng negosyo. Hindi mo mag-isip maram ng trabaho.
Dahil ang araw na yon ay para kay Lord. At bahala na si Lord ang bahala magbigay ng pangangailangan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Amen? Kasi iba walang tiwala eh. May tiwala sa sarili. May tiwala sa lakas. Sabi ko nga sa kapatid, oo, malaking kinikita mo, pero ang dinalagyan mo ay may butas. Yung timbang dinalagyan mo ng iyong pagpapala ay may butas. Di ba? Kahit anong nilagay mo ng lagay dyan, mamapagod ka na ng kalalagay, maya-maya lang, nauubos din. Kasi may butas eh. Pero kung walang butas yan, di ba? Paglagay mo, puno na to. Pahinga ka na. Puno na to eh. Hindi ka na nangangamba. Kasi puno na. Ay kung may butas, uy, may bawas. Pero lagay ko lang, may bawas na agad. Nangangamba ka na naman. Di ba? Nangangamba ka naman kasi nga may butas. So, ganun. Kaya, ang ano sa atin ng Lord, tiwala lang tayo kasi di ba talaga tayo taga rito? Hindi tayo taga rito. Dayuhan lang tayo. Amen? Ang tunay nating bayan ay ang langit. Hindi po ito. Kaya magtiwala po tayo sa Diyos. Magtiwala po tayo. Kaya dyan din sa mga nanood sa FB, sa YouTube channel, salamat po sa inyong panonood sa FB po namin. Sana ay pagpalain din kayo ng Panginoon na magbigay tayo ng time at para sa Lord, no? At ang pangako naman sa atin, ano bang pangako sa atin ng Diyos? Alam niyo bang pangako ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Yan ang pangako sa atin ng Diyos. Yan ang lagi natin panghawakan. Na manatili tayo tapat sa paglilingkod sa Diyos dahil ang pangako sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Gusto ng Panginoon makamta natin yun. At kapag nakamta natin yun, hindi na tayo matatakot na mamatay dahil wala ka namang kamatayan. Amen? Ano bang kinakatakutan natin sa mundo? Dito sa mundo. Ang kinakatakutan ng lahat ng tao, ano? Kamatayan. Yan ang kinakatakutan ng tao. Kamatayan. Kasi, talagang, pag namatay ka, lahat ng pangarap mo, tapos. Amen. Tapos. Lahat ng pangarap mo, pag namatay ka. Pero hanggat buhay ka, pwede matupad ang iyong mga pangarap. Gawin mo lang yung kaya mong gawin. Gawin mo lang. Bahala ng Panginoon. Okay. Dalawa po tayo sa mensahe ng Panginoon at bago ang ating pamisahe ay patungkol po sa pneumatology. No? Ano bang ibig sabihin ng pneumatology? Ito ay pinag-aaralan sa Bible School. Pneumatology, ang ibig sabihin, pag-aaral patungkol sa Espiritu. Yan patungkol sa Espiritu. Yan po yung ating mensahe sa oras pong ito. At bago yan tayo muna ay manalangin para humingi tayo ng gabay at matnubay sa ating Panginoon. Kaya tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na narito na ang iyong mga salita, Panginoon, ay tinimo sa aming puso't isipan at maging pagkain ito ng aming espiritu na ito ay patuloy na lumakas ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo kasama ng aming kaluluwa at maging ang aming mga katawan, Panginoon, sa araw nito ay nadala namin sa iyong harapan. Kaya, Lord, pagpalain niyo po ang iyong lingkod na ang iyong mga salita ay maging buhay sa puso't isipan namin, hindi lamang sa lugar na ito, maging sa manonood sa YouTube channel, sa FB, Panginoon. Ikaw din ang patuloy po na magpala sa kanila na sa kanilang panunood at pakikinig ay mapagpala rin sila katulad ng amin na narito sa live namin, O Diyos. Kaya purihin ka sa oras pintugan, inangkin namin ang iyong gabay at patnubay at pangunguna, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dyan ay sinasabi ng banal na kasulatan na may mga verses po tayo, kung may mga Bible kayo, ay kung may mga ballpen kayo, ay pwede nyo po isulat ang mga verses. So, at ang una po, sino nga ba ang banal na espiritu? Kasi maraming mga taong hindi nakakaintindi at nakakaunawa sa banal na espiritu
sapagkat ang banal na Espiritu hindi po siya nakikita. Hindi siya nakikita at hindi siya nahihipok. No? Hindi siya nahawakan. Na sinabi ng banal na kasulatan, ang banal na Espiritu Santo ay mula sa Diyos para maging tagapagtanggol at magiging kasama natin magpakailanman. Ang banal na Espiritu ay mula sa Diyos para maging kasama para maging tagapagtanggol. Maging tagapagtanggol at makasama natin magpakailanman. Now, sabi dito sa John chapter 14 verse 16 hanggang 20 na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, dadalangin ako sa Ama nang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan, hindi matanggap ng sanglibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanglibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwan nangungulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo, ako'y nasa Ama at kayo naman ay nasa akin at ako'y nasa inyo. So dito ay sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa talatang ito na ang banal na Espiritu, ito ay ipinagkakaloob. O, ang sabi niya, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. Bakit? Sa panahon ni Jesus Christ, ang tagapagtanggol ng mga mananampalataya ay walang iba kundi si Kristo, personal. Amen? Personal. Yung kanyang mga alagad na kasama niya ay pinagtatanggol niya, pinaglalaban niya. Amen? Pinaglalaban niya. Ngunit nung siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay, at ang sabi niya, aalis na ako sa sanglibutan. Ngunit hindi ko kayo iiwan na nangungulila. Hindi ko kayo iiwan, sabi ni Jesus Christ. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol, ay ang banal na Espiritu. At ang sabi yun, siya ay hindi nakikilala ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita. Ngunit, nakikilala natin siya. Amen? Nakikilala natin siya. Siya ay nananahan sa atin at makakasama natin siya magpakailanman hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya yung magagabay sa atin. Siya yung tatak na ibinigay sa atin ng Diyos na katunayan na tayo ay kanyang ililigtas at isasama tayo sa kanyang kinaroroonan. Ang sabi doon sa John 14 verse 25 hanggang 26 na sinasabi ng Biblia, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay nito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kaya bilang mga mananampalataya na naglilingkod kay Kristo, mayroon tayong tagapagtanggol. Amen! Kaya kapag araw ng linggo, pag nasa bahay ka, nagdadalawang isip ka, ang gusto ng kaluluwa mo, manood lamang ng TV. Ang gusto ng kaluluwa mo, ang makapagchismisan dito sa mundo. Pero yung banal na Espiritu na nasa sayo, kinakausap pa, Brad, linggo ngayon, magsisimba tayo. Kaya nagdadalawang isip ka. Ganon yun. Kumbaga sa mayroong tagapagpapaalala sa iyo. Amen? Naranasan niyo po yan.
Naranasan nyo ba yan? Araw ng linggo, dalawa ang isip mo, magsisimba ka o hindi? Amen? Nangyayari, natatalo ang espiritu ng ating kaluluwa. Pero salamat, nanalo ang espiritu sa araw nito dahil nandito tayo. Amen? Yung wala rito, natalo ang espiritu ng kanilang kaluluwa. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan mamili sa gusto natin kung susundin natin ang udyok ng banal na espiritu o susuwayin natin. Kasi meron kang authority, karapatan sa iyong pamumuhay bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos. Kumbaga sa binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Kaya sabi niyo sa John 15, verse 26 hanggang 27, kung may 14 kayo, sulat niyo po. Sabi niya, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatuto siya tungkol sa akin at magpatuto rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa kasama ko na kayo. Kaya dito ay sinasabi ng banal na kasulatan at kailan dumating ang Espiritu Santo. Kailan dumating? Sa panahon ng Pentecost. Sa panahon ng mga apostol. Doon dumating. Nagkaroon na sila ng iba't ibang wika. Nagkaroon na sila ng iba't ibang wika. Sabi ng iba, mga Hudyo to. Pero bakit nagsasalita sila ng ating mga wika? Siguro mga lasing ang mga taong ito. Agang-aga naglalasing na. Pero sabi ni Pedro, hindi sila mga lasing. Yan ang katunayan na ipinagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Katunayan na tinupad ni Kristo na hindi ko kayo iiwan nangungulila, kundi bibigyan ko kayo ng isa pang tagapagtanggol. Kaya saan ka man naroon, may tagapagtanggol ka. Amen? May tagapagtanggol ka, hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan mo, magtiwala ka lang, dahil hindi mo siya nakikita. Pero sabi ni Banal na Espiritu, makikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nananahan sa'yo. Pag nanahan sa'yo, kahit saan ka pumunta, kasama mo siya. Amen? Kasama mo siya, magtiwala ka lang, kasama mo siya, may gabay ka. Amen? Mayroon tayong gabay, yung Banal na Espiritu. Pangalawa, kaya sabi nito, ang Banal na Espiritu ay mula sa Diyos. Una, para maging tagapagtanggol at maging kasama natin magpakailanman. Pangalawa, ang Banal na Espiritu, siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Na sinasabi ng Banal na Kasulatan sa Gawa chapter 5 verse 1 to 7. Na sinasabi ng Biblia, meron naman, sabi niya sa Gawa chapter 5 verse 1 hanggang 4, sabi na, Gawa chapter 5 verse 1 hanggang 4, ang sabi ng Biblia ay ganito, meron naman mag-asawa na nagbinta rin ng kanilang ari-arian, Ananias ang pangalan ng lalaki, at Sapira naman ang babae. Subalit nagsabwatan ang dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo pinawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba sa iyo yun? At na may pagbili mo na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yun? Hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos. So dito ay pinakikita
na nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Bakit sila nagsinungaling? Kasi yung bininta, yung lupa na sinabi nila, nangako sila sa Diyos, na ibibenta nila ang lupa at ang pinagbilhan ay ibibigay sa mga apostol. Nung mabili ito, binawasan nila. At sinabi nila, yan lang yung halaga na kanilang naibinta. Kaya sabi ni Pablo, ang banal na espiritu na sila Anania sa Piras ay nagsinungaling. Kaya sabi ni Pedro, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo ay Diyos. Amen! Sapagkat ang Espiritu Santo ay Diyos. Kaya makikita natin na ang Espiritu Santo ay Diyos doon sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24 na sinasabi ng Biblia, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen! Kaya ang Espiritu Santo, siya po ay Diyos. Katulad ni Kristo. Bagaman siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao. Nung siya ay nagkatawang tao, siya ay tinawag na anak ng Diyos. Amen! Kaya nung siya umalis, sabi niya, hindi ko kayo iiwan na mangulila, kundi bibigyan ko pa kayo ng isa pang tagapagtanggol. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo nito ay Diyos. Ay Diyos. Kaya doon ay sinasabi ng Biblia, kaya sabi doon sa Romans chapter 8 verse 9, na sinasabi ng banal na kasulatan, Romans chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Amen! Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung Espiritu Santo na nananatili sa atin ay Espiritu ng Diyos, sapagkat siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Kaya makikita natin na ang banal na Espiritu Santo ay Diyos. Pangatlo, ang banal na Espiritu Santo ay Diyos. Siya ay nasa lahat ng lugar at nasa lahat ng panahon. Sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Siya ay walang katapusan. Na sinasabi doon sa awit 139 verse 7 hanggang 10, na sinasabi ng Biblia, sana ko magpupunta upang ako'y makaiwas sa iyong banal, sa ibang espiritu. Ako ba ay makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humihinlay man ako. Ako'y din ang kasama, ikaw din ang kasama ko. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya tirahan ko ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. At sabi ng banal na kasulatan, sa iyong espiritu, hindi ako makaiwas. Pupunta ako ng langit, naroon ka. Pumunta man ako sa daigdig ng mga patay, nandun ka. Ibig sabihin, ang banal na espiritu, siya ay Diyos, siya ay nasa lahat ng lugar.
Lahat ng dako, katulad ng hangin. Amen. Kahit saan ka pumunta, nandoon ang hangin na nagbibigay ng buhay sa atin. Amen. Dahil kapag walang hangin, patay po tayo. Dahil yan ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ang hangin na yan. Kaya sabi ng banal na kasulatan na ang Diyos, siya po ay Espiritu at siya ay nasa lahat ng dako. Ang sabi sa Jeremiah chapter 23 verse 20 hanggang 24, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi na natili sa isang lugar lamang. Walang makapagtatago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pupunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at nasa lupa. Siya ay nasa langit, kahit saan siyang lugar, siya ay nandoon. Hindi natin pwedeng maiwasan ng Diyos. Lalo kapag anak ka na ng Diyos, sa araw, kaya sabi ni Jesus Christ, ipanalangin nyo na sa aking pagbalik ay huwag mataon sa araw ng taglamig o sa araw ng pamamahinga. Dahil kapag dumating si Kristo sa araw ng ating panambahan, sa araw ng pamamahinga, ang lahat na wala rito ay hindi makakasama. Amen! Kasi yun ang kanyang deklarasyon, ipanalangin nyo na huwag mataon ang aking pagbabalik sa araw ng taglamig. Yung taglamig na hindi ka na umaatin. Amen. Malamig ka na. Wala na yung dati mong init. Na gusto mo, nung una ka pang pananampalataya, gusto mo araw-araw may Bible study. Gusto mo araw-araw nandun ka sa gawain ng Diyos. Gusto mo araw-araw ay lagi kang napakainit mo. Pero nung tumagal, nang lamig ka na. Nasilipin ang church, hindi mo na masilip. Nang lamig ka na. Kaya sana huwag mataon doon. At mag-iwag lang sana mataon din sa araw din ng pamamahinga. Matthew chapter 24 verse 20, 19 to 20. Ito yung sinasabi ng Biblia. Na sinabi ni Kristo na sa kanyang ikalawang pagparito, huwag mataon sa araw ng pamamahinga. Dahil marakit Kristiyano ka na, pwede kang hindi mapasama dahil si Kristo ay matuwid. Amen! Pag kanyang sinabi, hindi mo na pwedeng balihin yun dahil sinabi niya yun. Kaya sabi niya, manatiling tapat hanggang wakasan siya lamang maliligtas. Ibig sabihin, tapat ka na kapag araw ng linggo, araw ng pagmahinga ay para kay Lord, hindi para sa akin. Matthew chapter 24 verse 19. No, sinasabi po rito. Makibasa para makita niyo po. Basa. Sa verse 21, ay verse 20. Chapter 24, verse 20 hanggang 21. 24:20. Yeah, basa. Matthew 24 Verse 20. Ipinanalangin ninyo na inyong pagtakas ay huwag mataon ng taglamig sa araw ng pamamahinga. Sapagkat ang panahon ngayon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapigatiang hindi pa mararanasan mula ang likain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Yan. Huwag mataon sa araw ng pamamahinga at sa araw ng taglamig. Dahil sa araw ng pamamahinga, hinihingi sa atin yun. Amen po ba? Amen. Anong na araw kayo gagawa ng iyong ika-bumuhay at ang isang araw ay ilan nito para sa akin. Amen! Amen. Ilan nito para sa akin? Ay kung na araw ng linggo wala ka, dumating si Kristo.
Eh baka hindi ka makasama kahit sabihin mo, naglilingkod ako sa iyo, Lord. Sasabihin sa'yo, hindi kita kilala. Ano? Hindi kita kilala. Kaya, ang araw ng linggo, obligasyon po natin yan bilang mga Kristiyano. Amen po ba? Amen! Obligasyon po natin yan. Ang kaligtasan po natin ay individual. Ibig sabihin, ikaw at ako ay dadalhin natin ang ating sarili para kay Lord. Amen! Para kay Lord. Huwag mo nang isipin ang negosyo, trabaho mo. Kapatid, iiwan mo yan pag namatay ka. Ay, may mga tao doon ayaw mamatay pero namatay. Di ba? May nasasagasa, may nadidisgrasya, may natutulog lang, may kumakain lang, may tumatawa lang, may nagsasaya lang. Ay paano kung wala ka, hindi ka naglilingkod sa Panginoon? Kawawa. Ang kailangan po natin magpatuloy. So doon makikita natin, ang banal na Espiritu ay nasa lahat ng dako. Hindi natin siya kayang iiwan. Hindi natin siya kayang iwasan. Sabi niya po sa Jonas chapter 1 verse 1 hanggang 17, ay ganito ang sinasabi ng Biblia. Sabi niya rito, ang aklat nito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amita. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod. At sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa akin ang kalaman, ang kanilang kasalanan. Ang kanilang kasalanan sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagtapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay akala niya makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inuhulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano ang ginagawa mo? Ginagawa mong pagtutulog. Bumangon ka. Manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpabulutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya siya ay kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Ano ang ginawa mo rito? Saan bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ko kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi niya kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin? Dapat namin gawin sa iyo para mapayapa ang dagat. Ihagis ninyo ako sa dagat at papapayapa ito.
Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. Sagot niya. Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko. Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaan mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya't sila nag-alay ng handog at nangusap at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. So dito ay makikita natin na ang banal na Espiritu ay Diyos, siya ay nasa lahat ng dako. Hindi mo siya pwedeng takasan. Amen! Kahit saan ka pumunta, Brad, pag wala ka sa Kanya bilang anak ng Diyos, papaluin ka niya. Yung paninda mo sa araw ng linggo, gagawin ng Diyos, magiging matumal yan. Amen! Dahil ayaw niya na manatili ka dyan, baka pumukos ka dyan. Araw ng linggo mabili, gagawa ang Diyos ng paraan para maging matumal ka. Katabi mo, maraming bumibili, pero sa'yo wala. Amen! Dahil gusto ka lang niyang ituwid. Ganon ang ginawa kay Jonas. Hindi mo ko kayang takasan. Magpapadala ko ng unos para ipalala ko sa iyo, hindi mo ko kayang takasan. Amen! Kaya kapag naglalamig ka, huwag ka man lamig. Hindi mo matatakasan ng Diyos. Gagawa ang Diyos. Sasabihin mo, mula Lunes hanggang Linggo nagtatrabaho naman ako, bakit parang wala pa rin? Parang wala pa rin. Dahil anak ka ng Diyos. Amen! Dahil anak ka ng Diyos, ay ng Diyos na pumukos ka dyan. Pumukos ka lang doon sa ibinigay sa'yo ng Diyos na 6 na araw. Gawin mo yun. Gawin mo lang yung kaya mong gawin. Ang hindi mo kayang gawin, pagkatiwanan mo na kay Lord dyan. Amen! Kami nga mga full-time pastor, gawin, ano lang kami? Bible study kami. Pakainin mo kami ng binabible study namin o hindi, okay lang. Ang mahalaga, nakapag-share kami ng salita ng Diyos. Amen! Pagka sabi namin, kahit tubig lang na malamig, malaking bagay na yun sa amin. Dahil napawi ang uhaw namin. Amen? Napawi ang uhaw namin. So dyan makikita natin, ang banal na Espiritu ay Diyos. Pang-apat, ang banal na Espiritu Santo ay Diyos. Alam ng banal na Espiritu ang lahat ng bagay. Alam ng banal na Espiritu ang lahat ng bagay bilang Diyos. Sabi ba na nakasulatan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 15 na sinasabi ng Biblia, ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos, sapagkat walang nakakalam sa isip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakakalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi Espiritu ng salibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pinaliliwanag namin ay mga katotohanang espiritual,
para sa mga pinanahanan ng Espiritu. Sabagat ang taong pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sabagat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraan espiritual. Sinasalisik ng tao pinanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sinuman makakasiyasat sa Kanya. Sunod ay sinasabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ay siya ay nalalaman niya ang lahat ng bagay. Kaya naunawaan natin ang Biblia. Amen? Naiintindihan natin ang salita ng Diyos dahil nanahan sa atin ang Espiritu at siya yung nagtuturo sa atin, ang siyang nagtatanggol sa atin para maintindihan natin at maunawaan natin ang mga bagay nito. Sa John chapter 16 verse 12 hanggang 15 na sabi niya, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, pagnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagat sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako, sapagat tinanggap ng Espiritu mula sa akin, ang ipinahayag niya sa inyo. Ang lahat ng Ama ay sa akin, kaya ko sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin, at ipapahayag niya ito sa inyo. Kaya dito sinasabi ng banal na kasulatan na ang banal na Espiritu ay Diyos. Alam ng banal na Espiritu ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay, naiintindihan niya, naunawaan niya. Kaya mabilis natin naiintindihan ang purong salita ng Diyos. Amen? Amen. Puro natin naiintindihan. Dahil nga, yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Kaya dito ay makikita natin, panglima, ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay isa ring persona dahil mayroon siyang pag-isip, damdamin at kalooban at kaunawaan. Meron siyang damdamin, meron siyang sariling pag-iisip na siya'y tumutulong sa atin, gumagabay sa atin, sa ating mga kahinaan. Nasabi doon sa Romans chapter 8 verse 20 hanggang 26. Romans chapter 8 verse 26 hanggang 27 na sinasabi ng banal na kasulatan, gayon naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraan di natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kaloob ng Espiritu, sabagat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. May sariling siyang damdamin, may sariling siyang pag-iisip, at alam niya kung kaya mo at hindi. Amen. Amen? Amen. Alam niya. Kaya tinutulungan ka niya. Pero hanggat kaya mo, hinahayaan ka niya. Hanggat kaya mo, parang magulang yan. Pag nakita niya ang kanyang anak na gumagawa, tuwang-tuwa ang magulang at hinahayaan niya yung kanyang anak sa kanyang ginagawa. Pero kapag nakita na ng magulang ang kanyang anak, hirap na sa kanyang ginagawa, lumalapit ang magulang. Amen? Amen. Ako na ang gagawa niyan, anak, para sa iyo. Amen? Amen. Ako na ang gagawa niyan para sa iyo. Dahil nakita ko nahihirapan ka na. Ganon
ang banal na Espiritu. Kapag nakita niya, hirap-hirap kang manalangin, pag hindi ka marunong manalangin, hindi ka marunong humingi, sinasabi ng banal na Biblia, ng banal na kasulatan, ang banal na Espiritu ay siyang tumutulong sa iyo. Amen. Yung hindi mo kaya sambitin, nasasambit mo. Akala mo ikaw yon, ang banal na Espiritu yon. Amen! Bakit nasabi mo yun? Ba't nasabi ko yun? Nasabi ko sa pilay, tumayo ka, lumakad ka, nakalakad, at nasabi ko yun. Hindi mo alam, ang banal na Espiritu nagsabi yun sa pamamagitan mo. Amen! So doon nakikita natin na ang banal na Espiritu mukhang sumasabay ito. No? Huwag ka lang bibigay. Malapit na tayo. Yan, doon makikita natin ang banal na Espiritu. Pang-anim, ang banal na Espiritu ay isa ring persona dahil siya ay nagdadalamhati. Lalo kapag gumagawa tayo ng kasalanan, nagdadalamhati siya. Lalo kapag hindi tayo umatin sa church, nagdadalamhati siya. Amen. Nagdadalamhati. Sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 3, verse 13 hanggang 34. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sabagat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon, ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manglalait, o mananakit ng damdamin ng kapwa. Salit, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen! Nagdadalamhati siya kapag galit na galit siya, hindi ka marunong magpatawad. Nagdadalamhati siya. Dahil ayaw niya na nanglalait ka, na parang akala mo puging-pugi ka. Nanglalait ka. So ayaw ng Diyos. Dahil ang banal na Espiritu, pag gumagawa tayo ng kasalanan, nagdadalamhati siya. Namimigati ang kalooban ng ating banal na Espiritu. Dahil ang Diyos ay banal. Amen! Kaya natutuwa kapag tayo ay nagiging banal sapagkat ang gawain ng Diyos ay banal. Nagiging banal tayo pag tayo nasa gawain ng Panginoon. Sa Hebrews chapter 10 verse 29-39 na sinasabi ng Biblia, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusa na nararapat sa taong mahamak sa anak ng Diyos. Lumalapastangan sa dugo na nagpapatibay sa tipan ng banal na nagpapabanal sa Kanya at humahamak sa mahabaging Espiritu. Sapagat kilala natin ang nagsabi sa akin na nagsabi, akin ang pagiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paano kayo natiis ng matinding hirap, matapos na kayo maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan kayo ay iniinsulto at pinahirapan sa harap ng madla, kung minsan naman kayo ay umaalalay sa mga kasama ninyong pinahirapan, dinadamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalulungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan, sapagat alam ninyo higit na mabuti at nananatili ang kayamanan na kalaan sa inyo. Kaya huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagat dakila ang naghihintay sa gantimpala sa inyo, para sa inyo. Kaya kailangan ninyo magtiis
upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako sapagkat konting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod at hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Yan ay nakikita natin na nagadalamhati ang banal na Espiritu kapag tayo ay tumatalikod na sa Diyos. Nawala na ang dating mong init, nawala na ang dating mong pananampalataya, nawala na ang dating mong katatagan. Kaya nagkakaroon tayo, ang banal na Espiritu ay nadadalamhati. Bakit sila nadadalamhati? Kasi nananahan nga siya sa iyo. Amen! Kasama mo siya. Yung paggawa mo ng kasalanan, kasama mo siya. Yung pag hindi mo pagdating sa gawain ng Diyos, kasama mo siya. Hindi siya hihiwalay sa iyo. Pag nandito ka sa church, nandito rin siya. Amen! Kung nasa bahay ka, nandun din siya sa bahay. Dahil kasama mo siya. Amen po ba? Hindi siya humiwalay sa iyo. Kaya nagdadalamhati siya. Nagdadalamhati. Last but not the least. So doon ay nakikita natin na ang banal na Espiritu ay nanalangin din para sa atin. Nagpipre siya. Alam ng banal na Espiritu na kailangan mo. Kaya nagpipre siya, nananalangin siya. Kaya sabi ni Jesus Christ, let us pray every day. Huwag niyong kalimutan ang manalangin. Nung si Kristo na dito sa mundo, nagpipre rin siya. Amen. Huwag niyong kalimutan manalangin. Kahit saan ka pumunta. Naghahanap buhay ka man, ninegosyo ka man, huwag mong kalimutan manalangin. Dahil dumidinig lamang ang Diyos ayon sa iyong pananalangin. Hindi kanya diringgin hanggat hindi ka nagpe-pray sa Kanya. Ganon ang banal na Espiritu. Nagpe-pray siya sa atin. Siya ang namamamagitan sa atin para sa Diyos. Dahil alam ng banal na Espiritu kung ano ang pangangailangan mo. Kapatid, sa oras pong ito, ikaw nanonood sa FB, sa YouTube channel, nasa iyo ang banal na Espiritu. Mula nang tanggapin mo siya mula nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng iyong buhay, nung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, nasa iyo na ang banal na Espiritu. Meron ka ng 9 fruits of the Holy Spirit. Meron ka ng 9 fruits of the Holy Spirit. Meron ka ng katatagan, pagtitiis, pananampalataya. Nasa iyo na. Ipinagkaloob na sa iyo ng banal na Espiritu. Na sinasabi doon sa Ephesians 6 verse 20, nasa iyo na ang banal na Espiritu. Nananahan na sa iyo. Ang kailangan natin ang patuloy na maglingkod sa Panginoon. Magpray tayo na samahan tayo lagi, tulungan tayo sa lahat ng bagay, at ang Diyos ay hindi niya tayo iwan ni parubayaan. Dahil natin tumayo. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras po. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Namin pong napakinggan, Panginoon.
Salamat sa iyong banal na Espiritu na pinagkaloob mo po sa amin. Na siyang tumutulong sa amin, Panginoon. Na gumagabay sa amin at nagtatanggol sa amin. Lord, marami kami pagsubok sa mundo nito. Ngunit ito ay pangsamantala lamang. Kaya dalangin namin, samahan niyo po kami na maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. At pagpalain niyo po ang aming kanya-kanya mga anak buhay, ang aming mga negosyo ng aming mga kapatid, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Dalangin ko, God, na patuloy niyo pong buksan ang kalangitan at ibuhos sa kanila ang iyong mapagpala, Panginoon. Sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo, mula Lunes hanggang Sabado, ay mapasa kanila, Panginoon, ang iyong gabay at ang iyong pagpapala. Para pagdating ng araw ng pamamahinga, Panginoon, ay masaya kaming tutungo sa lugar na kung saan ay tinilaga mo para sama-sama kaming magpupuri at magsasamba sa iyo. Salamat sa lugar nito, O Diyos, na pinili mo para sa lugar nito ay mapuri ka namin at masamba ka namin. Kaya, Lord, salamat. Salamat sa mga Espiritu, O God. Pagpalain niyo po ang mga salita at ang bawat isa sa amin sa mga Espiritu, Lord God. Meron kaming kagalakan, meron kaming kapayapaan at kalakasan at katatagan ng aming buhay pananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napagpala ba tayo? Amen. Kaya tayo dadako na sa pagkakaloob ayon sa ating pasya. Kaya sa mga oras na ito, pamitan natin ang Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
kaloob. Hello. Sabi sa Kalawang Korinto 9:6, makikita po doon sa 6. Tandaan ninyo ito, ang mag-aasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti, at mag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakalob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkagawa. Pagkagawa. Ama namin mga kapangyarihan sa lahat, maraming salamat ulit na sa araw nito, God. Maraming salamat sa pastor namin, pastor namin po, Panginoon, na sa po Panginoon, binigyan mo ng karapatan, maging daluyan ng salita tungkol sa iyo. So, nga po ang Espiritu po ay Diyos po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, na nagbigay po, Panginoon, balik sa bigli kumaapaw upang magamit sila sa kanila, upang nagpalaguin po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Hinihiling po ng layong kang sa Diablo po, Panginoon, sa mga kapahamakan, Lord God. At hinihiling po, Panginoon, bigyan po magpadala po, Panginoon, ng mga biyaya, mga pagkain sa pagpalila po, Panginoon namin. Upang mo, Panginoon, ipatuloy kami ng hindi manghihina, ng hinihiling po, Panginoon, mga kalusugan sa aming katawan, Lord God. Bigyan mo sila mga mabuting trabaho at hanap buhay po, Panginoon, sa negosyo, Lord God. Upang lumago po, Panginoon, ang aming ministry po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Announcement po, bukas po ay meron tayong mga Bible study. Ang gawin natin ay sa Durang Baton ay binago po natin. Lunes po ng bukas 2 o'clock hanggang 3 o'clock daw yung ating Bible study. And then, Lunes din, bukas, 6 o'clock sa barangay hanggang alas 7 daw kay chairman. At pagdating po ng ibang araw, so yan, meron tayong mga marami pa tayong mga araw na wala pa tayong mga Bible study. Kaya kung gusto, kaya Tony, magbubukas tayo ng Bible study ng mga October 24, no? Start tayo ng October 24, mga 2 o'clock din ng hapon yun, no? 2 o'clock ng hapon. So, dito sa Building 6, sa October pa yun. At kung mayroon pang gusto magpabukas ng Bible study, sabihin nyo lang po sa amin, as a full-time pastor, ay willing kami na magpagamit. Hindi po kailangan mag-provide kayo ng pagkain namin. Hindi po 'yan. Sana wag niyo isipin 'yon. Ang importante po doon, makapag-share tayo ng mabuting balita. Siguro naman hindi man tayo magugutom kapag nag-share tayo, di ba? So, kaya wag natin tingnan 'yon. Tingnan natin kung paano tayo makapag-share ng salita ng Diyos. Kaya welcome kami, nandito kami, sabihin niyo lang, willing po kami. Kaya hindi po kami naghanap ng kapalit. Dahil ang salita ng Diyos, libre po yan. Hindi po natin yan kinakalakan. Kaya ibahagi natin yan ng libre. Yung kabang announcement? So, tama po yun. Kailangan talaga may Bible study. Siyempre, yung Diyos na, ang Panginoon mag-ama yan. Unahin mo muna sila dyan. Naniniwala ko parating sa amin kasi alam mo yung building natin, sa pamaguna, di ba sa 1? Nandarita ko, siyempre mo una yung 6. Power ba? Power? Hindi na natin po pasurahan natin basta nandun na yun eh. Patay pinag-pray. Tulad kay pastoral, malagi pinag-pray, lagi yung kape. Sa totoo lang, binigay na sa kanya yan. Binigay sa kanya yan. Pag may pumasok isang first by top plus, nag-PA, matik isang kahong kagad. May, ibig siya samahan na niya ng gawa. Binigay nung pa yan, binigay na yan eh. Pagka nagkaroon siya ng, alam mo, negosyo tayo, check it po. Matik, mamimili siya, 34 in 1 o 145. So isang box po yun. Yan pinagpain ni pastoralan, nandiyan na po, kasama na ng gawa. Pag oras may pumasok sa kanya, matik yan, may kapis siya, sobra-sobra. So yan, maraming salamat sa Panginoon. Tika mga pula.
wala po tayong ano muna sa ano ha, sa dealer kasi walang umatin. So, ischedule ulit kaya nagano mga apply namin. So, ibig sabihin, alam natin, medyo pabagal kasi dapat ipaparte. Kasi binibigyan natin ng oras, Lunes hanggang Sabado, wala po. Huwebes, wala talaga. Tinawag ko ng, tapos ang gawa ngayon, wala rin talaga. So, ibig sabihin, wala lang muna. So, yun talaga. Wala tayong magawa, ganun talaga eh. So, yun po. Kasi pupunta ako ng ano eh, ngayon mag-iwit ako. Dapat may ano kami ngayon sa ibang chat sa schedule. So, may ginagawa pang apply namin. So, siyempre nasa apply namin, nakadepende pa rin ako. Kasi sila may laptop sa check-up. Sikat, di ba? Totosin kaya ko naman. Pero mas maganda sa laptop kasi mabilis ang tao makabili ng, lalo pag may sakit, mabilis sila makabili ng Beta Plus. Pinapakabilis talaga. Pag may check-up, matik, bibili talaga. Kaya mo na nagtuka ko rito. Pagdating ng wala pang 2 linggo, wala pa isang buwan, nag-PE. First time ko mag-talk rito, mag-product marketing. Ano kagad? O, ibig sabihin kung lagi tayong tuwing linggo, mayroon po, talagang aapo talagang biyaya. So, kaya na po mag-isip yan kasi sa ating mga negosyo. Kanya-kanya, may alam na tayo dyan. So, salamat. Ha? Okay, kahapon nag-meeting kami, merong Koreano na isa tayo sa mga napili para mag-support, pero 10 churches lang. 10 churches kami. Yan. Itong dating kahapon, sabi ng Koreano sa amin na yan, ditong September na darating yung mga binting missionary galing Korean, mga Koreano. Bibisit doon sa 10 church na kanilang napili para mag-support, para tumulong. Yan, no? Baka ito na yun, no? Ano natin kasi yan ang pinibibili natin, mag-support. Kaya pagdating nila dito, papatawag kami yung 10 pastor at dadalhin natin sila dito sa church, no? At magiging sa Apilan, dadalhin din natin sila ron. Dahil may church din tayo sa Apilan na pwede natin buhayin. No? Pwede natin buhayin. So, yan ay proposal natin doon dahil gusto nilang tumulong. At yan, hindi makagad-agad. Ibig sabihin, titingin lang sila kung needs natin, kung ano natin. Katulad nito, instrumento natin, di ba? Mga luma na. Pwede tayong mag-request sa nila na bigyan tayo ng mga bago. Pangailangan natin. Yan. So, sabi ng Koreano, sa isang church, isang pastor. So, sabi nga, Pastor Romy, sabi sa niya, sumali ka. Kaya, sabi naman ng Koreano, kahit sa isang church, 2 pastor, okay na. Okay na. So, kaya sabi ko, so meron kong sabi ko, I have 2 church, building it in happy land. So, dito, makikita na, di ba, pa naman kayo, so, maraming pang kailangan dito. So, yan yung sa natin. At makikita naman natin kung talagang tutulong. No? Tutulong. Ano lang tayo, hindi man tayo nag-speak na gano'n. Basta, tanggapin natin sila ng maayos. No? So, yun lang. Okay na yun lang yung natin. September darating sila, sabi niya. September. Kasi kapon, umuwi na yung Koreano sa Korea. Kaya September mabalik daw siya. Kasama niya ang 20 mga pastor. Puri ng Panginoon. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Tiwala tayo na may mag-support. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Hallelujah. Kaya tayo tumayo. Tayo ay dadako na tayo sa huling awit sa umagang ito.
salamat, Panginoon, sa tagumpay na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na aming napakinggan, na ibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso at naging pagkain ito ng aming espiritu at kaluluwa, Panginoon. Kaya dalangin namin na habang kami nandito sa mundo nito, Diyos, patuloy niyo kami samahan at gabayan, patnubayan, lalo lang, Panginoon, sa araw po ng bukas, sa kanya-kanya po mga hanap buhay, trabaho at negosyo, Panginoon, ay dalangin namin ay sumaamin ang inyong mga pagpapala. At dalangin din namin kung paano mo kami dinala sa lugar nito, God, na gabay, na meron kang gabay, patnubay at pag-iingat at bigkas, Panginoon, sa basta sa amin na ito. At ganoon din, O Diyos, uwi kami sa kanya-kanya mga tahanan na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kapayapaan at pagpapala nagbumula sa iyo, Panginoon, at nandun pa rin yung gabay, patnubay at pag-iingat sa amin, sa basta sa amin. Kaya makakarating kami sa amin kanyang mga tahanan na mayroong kagalakan, kapayapaan, pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat na rito magsabi ng Amen. Pagkamay naman, kapatid sa Panginoon, ako'y natutuwa, nandito kang iyon. Ako'y nasasabik na makasama ka. Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon. Pagkamay naman, kapatid sa Panginoon, ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabik na makasama ka. Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon. Kay ligaya! Kay ligaya! Nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya. Nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya. Nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo ang kasama. Hallelujah! Kayo ng Diyos! Itong batang ito, magagamit yan dito sa church. Kahit ganun-ganun lang. Pero timing ang kanyang may siya, may potential siya mag-drummer eh. Kahit ganun-ganun lang, pwede sa inyo, yung bagsak. Bata pa yan. Bahan pa yung kamay niya. Alam ko kaya. Puri ng Panginoon, walang imposible sa Diyos dahil ang Diyos nagpapadala yan ng mga manggagawa. Di ba? Kulang tayo sa manggagawa pero hindi natutulog ang Diyos. Magpapadala ang Diyos ng manggagawa. Tulad dito, magagamit siya sa ayan. Magpapagamit siya. Nag-chat siya sa amin dyan. May church po. Ay, nakakalakad ka. Magapang na yun. Meron ka bang Ito yung storm chaser? yung binigay ko sa akin muna, yung binigay ko. Ito, meron. Storm chaser, mabang. Ito. Oo. Ay, mabang. Di ba dati may mga yung unang pinakita mo sa akin? Ito yung bago kong malaki ngayon. Ito.
Pag ano na, Bago. Ito yung bago. kasi wala pa. Ito yung mga bago. Wala na yun, yung mga luma na yun, yung mga cross. Tapos yung isa. Ito yung bago na. Itong ano yata, Hindi yung mga dati ko, hindi na, wala na, hindi na gano'n. Ito na yung mga bagong labas. Kasi may kada ano yan eh. Iba-iba naman eh. Brake mat. Yung dati nakita mo,